As an introduction, in September 5, 2018, ipinalabas sa sinehan ang pelikula na may pamagat na Goyo, ang Batang General. Hindi ko personally napanood ang movie, ngunit na-captivate ako sa melody ng kanilang official soundtrack. Ito ay may pamagat na Susi. Susi, na sinulat ng bandang Ben and Ben, si Paolo Benjamin at Miguel Benjamin Nakambal. According sa website na musicmatch.com, the song Susi by Ben and Ben talks about being trapped in a wrong thoughts and dreams, facing criticisms and challenges, but finding the strength to stay resilient and not to give up. It emphasizes the importance of self-reflection, perseverance, and not facing struggles alone, symbolizing keys of the solution to unlocking one's own destiny. Sabi ng chorus ng kanta, balikan kung bakit ka nagsimula bago mo sabihin na ayaw mo na. Huwag mong sosolohin, hindi ka mag-isa. Ikaw pa rin ang susi sa pinto ng iyong tadhana. Sa unang basa, marahil ito ay very encouraging at may element of truth naman talaga. Sa buhay Kristiyano, hindi ba't may binabalikan din tayo? Bumabalik tayo kung saan tayo nagsimula. Ito yung simula nung makilala natin sa Kristo. At kapag may pagsubok sa buhay, ang mindset natin ay hindi escape, kundi harapin natin ito ng may tapang. At hindi natin ito hinaharap ng solo o mag-isa dahil kasama natin ang ating mga kapatid natin sa covenant community sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Pero at the end of the day, alam natin na hindi tayo ang susi ng ating tadhana, kundi ang biyaya lamang ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, ang nakatadhana sa bawat isa sa atin ay ang tiyak na kaparusahan. Ngunit salamat sa biyaya ng Diyos na nagkaloob sa atin ng pananampalataya. Itong pananampalataya na ito as an instrumental cause, ang susi. Bakit tayo makakapasok sa kanyang kaharian at tinuring na mga anak niya? By faith, we become children of the promise because God is our promise keeper. And in our sanctified state, the law and the gospel ang batayan ng ating self-reflection. Hindi self-referential ang self-reflection. Ito ay merong basis, ang law at ang gospel. At ang Espiritu ng Diyos naman ang nagbibigay ng lakas sa atin para mag-persevere. Hindi rin ito self-preferential na bumabalik lamang sa ating mga sariling lakas kung bakit tayo nagpa-persevere. Ito ay sa pamamagitan bilang mga mananampalataya sa Espiritu ng Diyos na nagsusustain sa atin. Kaya mga kapatid, kayo ay iniimbitahan ko na pagsalusaluhan natin itong salita ng Diyos na nakahanda sa ating kalagitnaan. At para guided pa rin tayo sa overall theme ng Book of Galatians, Paul is still defending the doctrine of justification by faith alone against the Judaizers who seeks to be justified by the works of the law and influenced some Galatian Gentile believers. Umubos tayo ng ilang chapters and verses para lang depensahan ni Pablo itong precious na doktrina ng justification by faith alone. And as a review, bumalik tayo sa chapter 3, verse 1 to 5. Paul begins with an appeal to their experience. They received the Spirit by faith, not by works of the law. This establishes that the controlling question is, how does a person belong to God's people and receive the Spirit? And the answer is by faith in Christ, not by law keeping.
sa chapter 6 to 9, sa verses 6 to 9 ng chapter 3, Paul then appeals to Abraham. Abraham believed God and was counted righteous before the law existed. Nauna ang pananampalataya ni Abraham before ang law sa Mount Sinai. Therefore, those who believe are the true sons of Abraham. At sa verses 10 to 14 ng chapter 3, Paul then shows the problem of the law. Take note the language, the problem with the law, not the problem of the law. Dahil ang law ay wala namang problema, but tayo mga kasalanan, we have problem with the law. And our problem with the law is that it exposes our sins. The law demands perfect obedience and therefore brings curse. Be perfect, for your holy Father is perfect. At alam natin na hindi natin kayang sundin yun, so that the blessings of Abraham would come to the Gentiles through faith. Verse 15 to 25 ng chapter 3, Paul then explains why the law existed at all. It was added because of transgression, temporary, and a guardian or tutor. Maalala natin, no? So the law was never meant to be permanent or permanent covenant governing God's people. Its role is preparatory and not final. Then verse 26 to 29, Paul now declares the result. Through faith in Christ, you are sons of God. You are Abraham's offspring. You are heirs of the promise. And then verse 1 to 11 naman ng chapter 4, Paul uses another analogy. Before Christ, God's people were like children under guardians. With Christ, they receive adoption. They receive the spirit of sonship. And therefore, returning to the law would be like an adult returning to childhood slavery. And then verse 12 to 20, Paul then becomes personal. Ito yung preaching natin last week. He reminds them how they first receive Him, how they love Him, and how the Judaizers are manipulating them into believing na sa pamamagitan ng circumcision, ikaw ay maliligtas. So this section prepares the ground for our final or the final argument of Paul. And in our text this morning, Paul delivers what can be seen as the final theological strike against the Judaizers. Hindi ko alam kung ano sa martial arts yung final strike nila, but kung martial artist si Paul, ito yung kanyang parang uppercut punch. Siguro, final kick, roundhouse kick. No, the final nail in the coffin para dalhin na sa libingan ang principle ng works-based righteousness, which happens to be the most difficult section in Galatians chapter 4. And so bear with me, mga kapatid. And later on, let's exercise some iron sharpens iron. He turns to the story of Hagar and Sarah, using it as an allegory, a big word, to explain the true nature of the covenants. This is a rhetorically brilliant move because the Judaizers themselves appeal to Abraham and the law to support their position. 'Di ba? Sila ay inaangkin din nila na sila ay mga lahi ni Abraham. Paul responds by using the very scriptures, presuppositional apologetics, they claim to uphold. And so, ang purpose natin sa mensahe natin ngayong umaga ay upang ipakita na ang Diyos na nangako ay tapat na tumutupad ng kanyang pangako. Kaya makakaasa tayo na sa kabila ng pagkaantala, feeling natin na may pagkaantala ng pangako ng ating Diyos, ang Diyos ay hindi kailanman nakakalimot. Ito ay tutuparin niya sa panahong kanyang itinakda base sa kanyang karunungan. Ito ay makakatulong sa atin para maiwaksi natin ang anumang self-reliance at mas makultivate pa natin ang paglagak natin ng buong pagtitiwala
sa ating Diyos. At para naman sa sermon message natin this morning, ang ating covenantal identity ay itinatag ng Espiritu sa pamamagitan ng pangako ng Diyos at hindi sa pagsisikap ng tao. Kaya ang sino mang naghahangad na ariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ay inuugnay ang kanyang sarili sa laman at sa pagkaalipin at hindi sa Espiritu na nagbigay ng tunay na kalayaan. Sa Ingles, our covenantal identity is established by the Spirit through God's promise, not by human effort. Therefore, those who seek justification by the law aligns themselves with the flesh and slavery rather than the Spirit of God who gives freedom. Now, before I draw my 2 points sa ating sermon ngayon, or before tayo pumunta doon, I believe na kailangan muna natin ng enough kahit papaano na context bakit pumasok sa argument ni Paul si Hagar. Bakit biglang may appeal si Paul kay Hagar, the servant woman. May pangako ang Diyos kay Abraham na magkakaroon siya ng anak na tagapagmana. Sa Genesis 12 and Genesis 15, mababasa natin to. Sa Genesis 12, ito ay plain promise. Sa Genesis 15, ito ay meron ng ceremony or meron ng sanction. Tinatawag natin yung covenantal sanction na kung saan ang Diyos ay lumakad sa pagitan ng tinatawag natin doong mga pinutol na hayop. And God swore by Himself. At ang tawag natin doon is self-maledictory oath, na kung anuman ang mangyari sa mga hayop na ito, na mga sinunog at pinagputol-putol, if God hindi niya matupad ang kanyang pangako, ito ay mangyayari sa kanya. Pero ilang taon na ang nakalipas, simula Genesis 15, ilang taon na ang nakalipas, at para bagang ang pangako ng Diyos ay hindi mangyayari o matutupad, at least sa perspective ng mag-asawa. Si Sarah nananatiling sarado ang sinapupunan and feeling hopeless. Dahil sa sitwasyon na ito, Sarah proposed that Abraham should have a child through her servant Hagar. Nag-agree si Abraham at nagdalang tao si Hagar. However, later on, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Sarah at nagkabinhi sila ni Abraham. From this point in Abraham's household, we see 2 sons born in 2 different circumstances. Ito na yung tinatawag natin sa theology na the dichotomous nature of the Abrahamic covenant. One was born through Hagar, the servant woman, and one was born through Sarah, the free woman. So, sa left, si Hagar, sa right, si Sarah. At dito, dinodraw ni Paul ang kanyang main argument sa section na ito para ilagay sa tamang kalalagyan or identity ang 2 groups of people who rely on works to be righteous and one by faith in Christ. Paul uses the allegory of Hagar and Sarah to explain his point to the Galatian church. And from this passage, ating explore ang 2 covenants na tinutukoy ni Pablo, which will also be our 2 points. Yung una, the covenant of slavery. Pangalawa, the covenant of freedom. The covenant of slavery, yun yung una. These are the people who trust on human effort to fulfill the promise of God. And in verse 21, sinimulan ito ni Paul by challenging those who want to be justified by the Mosaic Law by pointing out that they do not truly understand what the law actually teaches. And I believe hawak-hawak ni Pablo ang kanyang Old Testament Bible dito habang sinusulat niya itong letter sa Galatians. Back and forth.
I believe yun yung nangyayari dito. Of course, hindi naman omniscient si Pablo na alam niya yung lahat ng detalye doon sa 5 books of Moses. Sabi niya, "Tell me, you who desire to be under the law," referring to the Mosaic law, "do you not listen to the law?" Ito naman ay referring doon sa 5 books of Moses, Genesis to Numbers. Paul is questioning their understanding sa kautusan. Dahil itong mga Judaizers na ito ay pinagmamalaki nila na sila ay galing sa lahi ni Abraham. Kung maalala rin natin sa John 8, sabi ng mga Pariseo, Abraham was our father. Which Paul did not bother to refute physically. Paul affirmed that, okay, galing kayo sa lahi ni Abraham. And galing nga kayo sa physical lineage ni Abraham, pero alam nyo ba that he had 2 sons? Sabi sa verse 22, one by the servant woman, Hagar, one by the free woman, Sarah. And in verse 23, but the son by the servant woman had been born according to the flesh, while the son by the free woman through the promise. At dito nagsimulang mag-dig deeper si Pablo. Gumamit siya ng tinatawag nating allegory. And for the most part, tayo na mga hindi nakapag-seminary, including me, congratulations sa akin, hindi tayo familiar doon sa salitang allegory. Right? So let's define muna anong ibig sabihin ng allegory sa time ni Paul dahil tayo ay mga partial preterist. Therefore, as a discipline, kailangan nating i-examine carefully ang mga terminologies in light of its first century usage. Hindi tayo magbaborrow ng 21st century understanding at then ilalagay natin iyon sa text. Uunawain natin ang ating pag-aaral ngayon in light of the first century usage sa termino ng allegory. So the first century allegory is when a real historical event recorded in Scripture is used to illustrate a theological truth that God intended in the text. Sa madaling salita, these are physical and historical events that communicate spiritual realities. Contrary sa modern allegorical interpretation, it is when an interpreter treats the story mainly as symbolic, often assigning hidden spiritual meanings to details that the text itself does not indicate. So, meron tayong exegesis, meron din tayong eisegesis. Sa madaling salita, Paul's allegory is rooted sa author's intended meaning. And take note, physical and historical. Not every text sa Scripture ay tinawag ni Paul na allegory. Ibig sabihin nun, may proper application din si Paul when it comes to allegorizing sa kanyang interpretation sa text. Paul is drawing a principle from Hagar and Sarah to communicate a spiritual and theological truth sa time nila. So sa madaling salita, ulitin ko, Paul's allegory is rooted sa author's intended meaning, while sa modern allegory, it is rooted sa reader's imposed meaning. So may difference, intended ng Diyos, ng Holy Spirit, and then intended or imposed ng isang taong nagbabasa. And I believe na noong binabasa nila ang sulat ni Pablo, itong mga Galatian, at nakita nila itong term na allegory, I believe that they pay close attention to it. Because Paul is about to tell them something very, very important. And nung pinag-aralan ko to, I also paid attention. Ano ba ito? I wrestle with it. And praise God, no, nag-arrive tayo ngayong Sunday. Unahin natin ang allegorical interpretation for Hagar. Helpful siguro ang tanong na since there are 2 streams of covenants kay Abraham, anong covenant ang nire-represent ni
Hagar. And by the way, no, sa Greek, yung allegory is, pag tinignan mo siya sa Greek, comparison. Pero while we believe that the original language is very, very important, ang original language ay hindi po hiwalay sa kanyang usage, sa context. Kailangan po nare-reconcile natin iyon. Okay? In the same way sa mga grammar. So, helpful na itanong natin, since there are two streams of covenants kay Abraham, anong covenant ang nire-represent ni Hagar? Sa verse 24 to 25, Hagar corresponds to Mount Sinai. That is the covenant that produces children into slavery. And it is associated with the present Jerusalem. Present Jerusalem meaning ito ang Jerusalem kung saan ang covenantal identity ay nakasentro sa Mosaic law keeping. Present Jerusalem, hindi present sa atin. Again, as a discipline, ito ay present sa kanila. Not our present. Ibig sabihin, pag yung nakita nating present Jerusalem dito, sa time natin, this is already past. Okay? So, present Jerusalem, ito yung covenantal identity na nakasentro sa Mosaic law keeping. Dito nakaangkla or naka-network ang buong Jewish religious system sa covenant sa Sinai. Kabilang dito ang mga ritual and ordinances ng law tulad ng circumcision, observance ng Passover, dietary laws, feast days, at ang sacrificial system sa templo. Dito rin umiikot ang priesthood, temple worship, at buong identity ng Israel sa ilalim ng Mosaic Covenant. Kaya sabi ni Paul sa verse 25 na ang present Jerusalem is in slavery with her children. Ibig sabihin, ang lahat ng patuloy na nagko-comply sa sistemang ito ng law-keeping para sa covenant standing to be right with God ay kabilang sa covenant of slavery. So in summary, to Hagar's allegory, maiksi lamang itong kay Hagar. This is from Ronald Fung. So in summary, Hagar, the slave woman, Ishmael, born according to the flesh, the Sinaitic covenant of the law included the works principle, the present Jerusalem, their present, not ours, the Judaism of Paul's day, the children of the present Jerusalem, the legalists. Ito na yung sa time nila hanggang sa time natin ngayon na pwede natin i-stretch. Ang dami pa rin legalists sa time natin ngayon. At yung ang righteousness is by law keeping. And this also stretched from their time hanggang sa time natin ngayon. So anong point ni Paul? Anong point ni Paul sa ating first case? What is the spiritual reality na kino-communicate ng case ng allegory ni Hagar? Sa argument ni Paul sa ating teksto ngayon, ang case ni Hagar at ng kanyang anak na si Ishmael ay ginagamit upang ipakita ang spiritual reality ng buhay na umaasa sa human effort to earn righteousness. Take note, si Ishmael ay ipinanganak according to flesh. Probably younger si Hagar to their assumption. No, nakita siguro ni Sarah and ni Abraham na mas younger si Hagar, and to their assumption, mas fertile siya kaysa kay Sarah. Therefore, they decided not to wait sa promise ng Diyos, and they fulfill it or try to fulfill it according to their own terms and efforts. Ginagamit ni Paul ang pangyayaring ito upang ilarawan ang covenant sa Mount Sinai, kung saan ang mga taong umaasa sa pagsunod sa kautusan, kung saan ang mga taong umaasa sa pagsunod sa kautusan upang maging matuwid ay napupunta sa ilalim ng spiritual bondage. Kaya sinabi ni Paul na si Hagar ay tumutukoy sa present Jerusalem, ang religious system ng mga Judaizers na nakaangkla sa Mosaic law. And so, ang spiritual reality na ipinapakita ng allegory na ito ni Hagar ay malinaw. Ang sino mang umaasa sa gawa ng tao at sa pagsunod sa kautusan upang
ma-earn or kitain ang pangako ng Diyos, ay nananatili sa pagkaalipin at malulugmok at mabubulok pa lalo sa pagkaalipin. Sa madaling salita, those who rely on the works of the law for their justification are digging their own graveyard to hell. Mas lalo mong inilulugmok ang iyong sarili, mas lalo kang nagiging alipin sa kasalanan, the more na ang righteousness mo ang ginagamit mo upang ikaw ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. At sa puntong ito, dito ko na lang din kakausapin at tatawagin sa repentance ang mga wala pa kay Kristo. I hope na nakita ninyo na ang pagtitiwala sa sarili ay mas magdadala sa tao sa pagkalugmok at pagkaalipin sa kasalanan. Sabi ng Scripture, sa Book of Romans, the wages of sin is death. Tayong lahat ay may eternal na utang sa Diyos. At may dalawang paraan para mabayaran itong utang na ito. Not that yung isa ay valid. Una, bayaran mo ito sa impyerno kung saan may apoy na hindi namamatay. Eternal kang magbabayad doon dahil eternal ang galit ng Diyos sa kasalanan. Pangalawa, ay binayaran na ito ni Kristo ng kanyang buhay. Christ paid the sins of His people in full by His own blood on the cross. At ang resibo ng kanyang payment ay ang kanyang resurrection. Kaya kaibigan, ikaw ay iniimbitahan namin ngayon na lumapit kay Kristo. Trust in Him who is both God and man. Si Jesus lamang ang qualified na magbayad para masatisfy ang galit at puot ng Diyos sa kasalanan. Come to Jesus Christ right now. Do not delay, and you will receive the promise of forgiveness and righteousness of Christ without any delay. Come to Jesus, kaibigan. At para sa pangalawang punto, the covenant of freedom. These are the people who trust in the promise of God. After explaining the covenant represented by Hagar, Paul now turns to the other side of the contrast. Kung si Hagar ay nagre-represent sa covenant of slavery, si Sarah naman ay nagre-represent sa tinatawag naman nating covenant of freedom. Sabi ni Paul sa verse 26, "But the Jerusalem above is free. She is our mother." Now, itong Jerusalem above na tinutukoy ni Paul, ano ito? Kung ang present Jerusalem ay tumutukoy sa earthly religious system ng Judaism sa panahon ni Paul, kung saan ang covenantal identity ay nakabase sa law-keeping, ang Jerusalem above naman ay tumutukoy sa heavenly Jerusalem na may heavenly reality kung saan ang covenantal identity ay nakabase sa pangako ng Diyos. It is where the righteousness of Christ reigns. Kung saan ang tao ay ipinanganak din according sa Spirit. Gumamit rin si Paul ng birth imagery. Sabi niya, the Jerusalem above, she is our mother. Kung si Isaac ay ipinanganak sa pamamagitan ng promise, ganoon din ang mga believers. Tayo. Ang kanilang spiritual origin ay hindi galing sa Sinai covenant, kundi sa spiritual promise ng Diyos. Perhaps we can trace this back sa covenant of redemption or yung tinatawag nating pactum salutis. Tinalakay natin ito noong napag-aralan natin ang ating threefold union with Christ. Na bago palalangin ang pundasyon ng sanlibutan, may mga itinalaga na ang Diyos na mga tao na i-unite kay Kristo unto adoption. At unti-unti itong nag-unfold sa history. At isa sa mga unfolding dito, of course, mababasa natin, Genesis 3:15.
Another unfolding ay yung sa teksto natin ngayon, na covenant of promise ng Diyos kay Abraham by opening the womb of Sarah. Then Paul supports this with scripture. Sa verse 27, nag-quote siya mula sa book of Isaiah. Sabi dito sa verse 54, sa chapter 24, verses 1 to 3, sabi dito, "Sing, O childless woman, you who have never given birth. Break into a loud and joyful song, O Jerusalem, you who have never been in labor. For the desolate or barren woman now has more children than the fertile woman who lives with her husband, says the Lord. Enlarge your house, build an addition, spread out your home, and spare no expense, for you will soon be bursting at the seams. Your descendants will occupy the nations and resettle the ruined cities." How beautiful it is. Originally, ang prophecy na ito ay tumutukoy sa restoration ng Israel after exile, pero ginamit at inapply ito ni Paul upang ipakita na ang true people of God will expand through God's promise. Hindi totally nakasalalay lamang sa natural lineage ng isang fertile woman ang covenant membership sa ilalim ng law. Ito ay nakasalalay sa pangako ng Diyos. Ibig sabihin, ang pamilya ng Diyos ay lumalawak hindi lamang through biological descent o Mosaic covenant identity, kundi sa pamamagitan ng promise fulfilled in Christ, at mas marami pa raw kaysa sa children ng fertile woman. Then Paul brings the argument directly to Galatians verse 28. "Now you, brothers and sisters, like Isaac, you are children of the promise." Sino ba yung kausap ni Paul dito na you are children of the promise? Ang mga Gentiles. Ang mga Gentiles. Kinapakahalaga ng statement na ito dahil ang mga kausap ni Paul ay mga Gentile believers. Hindi sila galing sa physical lineage ni Abraham. Wala silang dugo galing kay Abraham. Hindi sila galing sa physical lineage. Neither Ishmael or Isaac. Hindi sila by ethnicity Israelites. Pero sinabi ni Paul, you are like Isaac. Kaya ang tunay na children of promise, at ang condition nito ay hindi circumcision at iba pang mga elementary principles, kundi pananampalataya lamang kay Kristo. Just like Isaac, ipinapakita ng ating teksto na impossible na magkaanak si Sarah at si Abraham. Si Abraham ay matanda na at si Sarah naman ay barren. Himala na lang ng Diyos talaga ang kanilang pag-asa. It requires the supernatural work of God. Dahil tapat ang Diyos sa kaniyang pangako, tinupad niya ito sa kaniyang takdang oras. And Sarah received the promise of God by faith. Sabi sa Hebrews 11:11, by faith, Sarah herself received the power to conceive even when she was past the age, since she considered him faithful who had promised. Paul adds another observation sa verse 29. But just as at that time, he who was born according to flesh persecuted him who was born according to the Spirit, so also it is now. Paul is referring to the tension that existed between Ishmael and Isaac in the story recorded in Genesis 21. Sa Genesis 21, kung babasahin natin doon, particularly verses 8 to 9, when Isaac grew up and was about to be weaned, Abraham prepared a huge feast to celebrate the occasion. But Sarah saw Ishmael, the son of Abraham and Hagar,
and her and Hagar making fun of her son Isaac. Bully pala itong si Ishmael, no? Ang anak na ipinanganak ayon sa laman ay pinipersecute ang anak na ipinanganak sa pangako. And Paul says the same pattern continues even in his own time. Those who rely on the flesh, the Judaizers, often oppose to those who live by the promise of God. Kaya hindi na dapat magulat, ini-inform ni Paul, yung mga Gentiles, wag na kayong magulat. Kasi even si Ishmael, sa time nila, ay binubuli na ino-oppress na, ino-oppose na si Isaac. And yung alitan na yon ay nag-extend yun hanggang sa time ninyo. Kaya hindi na dapat magulat ang mga Gentiles kung inuusig sila at kinokontra ng mga Judaizers. Matindi yung pressure because we are talking about salvation. Di lamang ito isang ordinaryong pambubuli sa time natin ngayon. Matindi yung pressure dahil salvation yung issue. Justification yung issue. Sabi ng mga Judaizers, ang sino man ang hindi magpatuli sa Acts 15 ay hindi maliligtas unless you are circumcised. You will never be saved or you cannot be saved. And so it is the same conflict between flesh and promise all throughout generations. But Paul ends the section by reminding them of what the scripture declares. Such sa verse 30, sinabi niya, cast out the slave woman and her son, for the son of the slave woman shall not inherit the son of the free woman. Walang mamanahin si Ishmael na anuman kay Abraham and Sarah. Malungkot ito, of course, kay Abraham siya yung ama. The covenant of slavery cannot share inheritance with the covenant of promise. One represents bondage, the other represents freedom. Kaya ang concluding declaration ni Paul sa Galatians, chapter 4, verse 31 ay napakalinaw. Ang covenantal identity ng mga believers, Gentile believers. Sabi niya, so brothers and sisters, we are not children of the slave woman, but the free woman. Bakit minamana ninyo ang spiritual blessings of faith, regeneration, sanctification, at iba pang mga fruit of the Spirit? Bakit minamana ninyo ito? It's because you, those who believe, are the children of the promise. This is the declaration of their covenantal identity, and so our identity as believers in Christ are not under the covenant of works, but under the covenant of grace, na kung saan ang federal head ay si Kristo. At pinapakita dito sa ating teksto that the Abrahamic covenant is not the covenant of grace, although merong by principle of Sarah and Abraham, merong a covenant of grace doon, but dahil ito ay mixed, no? Meron pa ring covenant membership na circumcision. Ipinapakita dito na hindi talaga siya the covenant of grace. So in summary, to Sarah's allegory, Sarah, the free woman, Isaac, born through promise. The covenant of promise ay based on faith. The Jerusalem above, ito yung where righteousness reigns. Ito yung the church, the invisible church. And the children of Jerusalem above, mag-extend ito hanggang sa panahon natin. These are the Christians in every local churches. At yung righteousness natin ay hindi nakakamit through law-keeping, kundi nakakamit lamang by faith. So anong point ni Paul sa second case na ito? Anong spiritual reality na kino-communicate sa allegory ni Sarah o sa argument ni Paul sa ating teksto? Ang case ni Sarah at ng kanyang anak na si Isaac ay kumakatawan sa spiritual reality ng buhay na nagmumula sa pangako ng Diyos. Si Isaac ay ipinanganak
hindi dahil sa kakayahan o plano ng tao, kundi dahil sa supernatural na pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako kay Abraham. Ginamit ni Paul ang pangyayaring ito upang ilarawan ang covenant of promise at Jerusalem above na siyang ina ng lahat ng mga tunay na mananampalataya. Kaya tulad ni Isaac, ang mga mananampalataya ay tinawag na mga anak ng pangako, mga taong pinalaya mula sa pagkaalipin ng kautusan at ginawang tagapagmana ng spiritual blessings ng Diyos. And of course, importanteng clarification lang for the sake of theological precision, para later on, konti na lang yung ating question. Kasi baka hindi kasi isang oras. Importanteng clarification lang na ang kinukommunicate ni Pablo dito sa kanyang allegory, ultimately, may priority ang spiritual reality without denying the physical reality. Kasi alam naman natin na ang kaharian ng Diyos is both spiritual and physical. Pero may priority ang spiritual reality. And he is drawing that from what took place in history. Again, ang allegory is faithful doon sa historical context. Hindi ito invento or invented interpretation natin sa 21st century din inilalagay natin doon. So, ang principle is hindi porket ikaw ay galing sa lahi ni Sarah at Abraham, therefore ikaw na ay automatic ligtas. Pangalawa, hindi porket ikaw ay galing sa lahi physically ni Abraham at Hagar, therefore ikaw naman ay automatically hindi na ligtas. Ipinapakita dito sa historical account na ito ang two principles. Those who rely on human effort, Hagar and Abraham, including Sarah, no? To fulfill the promise versus those who truly trust in God and patiently wait for the promise. Sa case natin today, si Sarah and Abraham ang pinili ng Diyos na maging daluyan ng covenant of promise na ito at hindi si Hagar at Abraham. Ngunit sa kabila ng tensyon ng dalawang covenant principles na ito, the dichotomous nature of Abrahamic covenant, kay Kristo lamang ito ultimately nagkaroon ng reconciliation. Praise God! At meron itong reconciliation. Noong dumating si Kristo bilang promised seed, ultimately, ni Abraham, the greater Isaac, tinupad niya ang buong kautusan because he was born under the law. Lahat ng ordinances sa earthly Jerusalem ay tumuturo sa kanya at nagkaroon ng katuparan sa kanya sapagkat siya ang tunay na Passover lamb and the final and ultimate sacrifice na tinutukoy ng buong sacrificial system na ultimately maglilinis ng ating mga conscience. At nag-culminate ang lahat ng ito sa kanyang perpektong pagsunod to the point of death on the cross at sa kanyang resurrection. Kaya ngayon, kahit ano pa ang iyong lahi at katayuan sa buhay, Jew ka man o Gentile, slave ka man o free, mayaman ka man o mahirap, bata ka man o matanda, iniimbitahan ka na maging parte ng covenant community. Hindi kailangan ipamonitor ang tithes and offerings sa isang local church. At kapag 6 months ka ng consistent, therefore doon ka lang tatanggapin sa covenant community. Buti na lang wala tayong praise and worship dito, no? Kasi yung iba nagiging member sa local church kasi, oy, marunong ka mag-gitara. And therefore, member ka na. Praise God sa regulative principle of worship. Membership. May kita rin natin dito na yung membership ng covenant community or the new covenant ay wala nang iba kundi sa pamamagitan lang talaga ng pananampalataya. By believing, you become members of the new covenant. Therefore, kahit physically related ka pa kay Isaac, kung wala kang pananampalataya kay Kristo, ikaw ay kabilang sa children of slavery. Ngunit
kahit na hindi ka physically related kay Abraham, tayo. Physically pero kung may pananampalataya ka kay Kristo, kabilang ka sa children of promise. You are inheritors or heirs of the promise of God. We are children of freedom. So it is not about the blood lineage anymore. Wala tayong hahabulin na dito sa church na ito na, okay, blood, ano tawag doon? Trail of blood ni Abraham. No. Wala tayong hahabulin doon. Tinitrace natin ang promise sa ating pananampalataya. It's not about blood lineage anymore. It's about the blood that washes you and me. Kaya kitang-kita natin sa ating teksto kung paanong si Sarah at Abraham ay dumating sa punto ng kanilang buhay na hindi na nila mahintay ang katuparan ng pangako ng Diyos. Kaya anong ginawa nila? Nagpasya sila. Si Hagar na lang ang maging daluyan ng binhi ni Abraham upang subukang matupad ang pangako ng Diyos. At ito ay halimbawa ng sin of self-reliance. Sin of self-reliance. And so ito, ngayong umaga mga kapatid, ito yung sin na nais kong immortify. The sin of self-reliance. It is the tendency of the fallen human heart to trust in one's own ability, wisdom, or effort rather than depending on God's promise, power, and grace. It is when a person places higher confidence in the flesh instead of ultimately trusting the Lord sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. In other words, it is the tendency of the human heart to elevate its own judgment to the level of God's wisdom. It is a form of idolatry because you overestimate yourself. Not only that, you underestimate the power and promise of God. You begin to think that you are qualified to become God's helper in fulfilling His promise. Sa case ni Sarah and Abraham, iniisip nila na maaari nilang matupad ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng pagdaragdag ng sarili nilang effort. At dahil subtle itong kasalanan na ito, meaning hindi ito masyadong na-observe, inward ito, kaya may tendency na hindi rin natin ito madalas na mortify. At babalik ako sa pinaka-basic at ordinaryong practice natin sa ating buhay that oftentimes we take for granted. We take for granted. And perhaps probing questions can help us navigate if present itong sin na ito sa ating mga puso. Let me ask the question, how do we start our day? How do we start our day? Kapag tayo gumigising galing sa ating pagkatulog, ano ang una nating ginagawa? Do we start by thanking the Lord sa pag-sustain niya sa ating buhay noong tayo ay tulog? Do we also start by asking and pleading and praying that the Lord will sustain our whole day, trusting that His mercy and grace is always and always and always sufficient sa atin? Familiar tayo sa kanta, our sins, they are many, His mercy is more. Pero sa aking pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, particularly sa text na ito, I realized na hindi lamang sins ang many sa ating buhay. Dahil hanggat may natitira pang kasalanan sa mundo, present din ang personal struggles like feeling of emptiness, misery, feeling of being betrayed, unloved, cheated, abused. Nagkukulang tayo sa pera at maging struggle sa ating mga diagnosed sickness. And so kapag iniisip natin itong lahat, nagpapatong-patong at nakakalula, madalas hindi na natin alam kung anong gagawin. Sometimes, nakaka-disorient. We still pray, yes, but it seems like the Lord is too far. Kapatid, alisin mo yan sa iyong isipan, i-mortify natin
iyan. Si Kristo ay hindi lumalayo, bagkus tayo ang lumalayo kay Kristo. When we rely on ourselves sa pagharap sa mga struggles na ito. And so malaki ang impact nito. Kung ano at sino ang laman ng isipan natin, each time, every time we wake up, kung ikaw ay pang-umagang trabaho, in the morning, kung panggabi yung trabaho, in the evening, no, every time we wake up, is it our cell phones scrolling kung sino ang nag-chat sa atin at nag-comment sa ating post? Yung ba yung unang laman ng ating isipan? Is it my favorite coffee? At totoo lang, ako talaga yung unang nire-rebuke dito. Is it my favorite coffee? I believe, mananavigate natin na tayo ay may sin of self-reliance if sa paggising natin daily, hindi ang Diyos ang laman ng ating isipan. Now, marahil yung iba sa atin, sinasabi, buti na lang ako, nagpe-pray ako before ako tumayo sa kama. Well, good for you. Praise God kung ginagawa mo yan, but it will still be sin kung ang confidence mo or ipinagmamayabang mo, iyang effort mo na yan. Hindi ka pa rin nakatakas doon sa works of righteousness. Sabi sa Jeremiah 17:5, "Cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength." In principle, hindi mo kailangan ng ibang tao para makapag-cultivate ka ng tiwala sa tao. Pwede itong mag-circle back sa'yo. Ito ay self-referential. Once na may sin of self-reliance ka, we rely on ourselves. If hindi ang Diyos intentionally ang simula ng ating umaga. Ulitin ko po, we rely on ourselves if hindi ang Diyos intentionally ang simula ng ating umaga. At mga kapatid, bago ninyo marinig ito, sinabi ko ito kanina, ako ang unang nakarinig ng hagupit, ng admonish and rebuke na ito. I stand guilty sa mga bagay na ito. But praise God, dahil may gospel cure tayo palagi, maaari nating balikan ang precious na doktrina ng ating regeneration, ang ating spiritual birth, yung ating binabalikan kung paano tayo nagsimula. Gaya ng supernatural work ng Diyos, through Sarah ipinanganak si Isaac. Ang spiritual birth natin also requires the supernatural work of the Spirit of God. The moment we hear the gospel, the Spirit works powerfully to change our hearts from a sin-loving heart to a Christ-loving heart. Gaya ni Sarah, na walang ambag sa pagbukas ng kanyang womb. Hindi magically, willfully, sinabi ni Sarah, okay, bubuksan ko na yung aking womb. No. Hindi siya ang nagbukas ng kanyang womb. Ang Diyos. Sana ganun na lang, no? para i-confront na lang natin yung mga kapatid natin na di pa nagkakababy. Oy, willfully, i-open mo yung womb. No. Tayo rin ay mga patay, gaya ni Sarah. Tayo rin ay mga patay sa ating kasalanan at nangangailangan ng heart surgery para magkaroon tayo ng buhay. Hindi lamang basta heart repair. Hindi basta heart repair, parang nasirang phone na kailangan lang i-repair. No? Kailangan natin ng heart transplant. So, tinatanggal ng Diyos ang ating pusong bato na napakatigas at pinapalitan ng pusong laman na tumitibok, fresh, tumitibok sa kagalakan kay Kristo. And by this, we know that our gospel cure is to fully trust who works powerfully in our regeneration and who works all things according to His own perfect timing. Ibig sabihin, ang parehong Diyos na nagbigay ng buhay sa atin sa simula ng ating Christian life ay siya ring Diyos na patuloy na gumagawa sa atin habang tayo ay lumalakad sa pananampalataya. Kaya sa tuwing nararamdaman natin ang temptation na umasa sa ating sarili,
sariling kakayahan. Kailangan nating bumalik sa katotohanan na ang buhay Kristiyano ay nagsisimula hindi sa lakas ng tao, hindi sa will ng tao, kundi sa supernatural work of God. Ang self-reliance ay bunga ng principle ng earthly Jerusalem. Ito ay enslaving at frustrating. Ngunit ang complete reliance sa Diyos ay bunga ng heavenly Jerusalem. Ito ay freeing at nagbibigay ng tunay na peace of mind. Sabi sa Proverbs 3, 5-6. Hindi ko alam kung anong favorite verse ko eh. Pero ang dami ko kasing favorite verse. Isa na to, trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Because we are not children according to the flesh, but we are children according to promise. Our identity belongs to the covenant of freedom, the covenant fulfilled in Christ, the promised offspring of Abraham, the greater Isaac, the federal head of the covenant of grace. At bilang challenge and application, isa sa pinaka-challenging na human faculty ay ang emotion. I believe isa sa pinaka-challenging na human faculty. Kung meron man tayong tutukuyin, no? We have the mental faculty, emotional faculty, we have the physical faculties also. I believe isa sa pinakamahirap i-tame or paamuhin ay yung ating mga emotions. Minsan kahit gaano katama yung ating theology, ay na-overcome pa rin tayo ng ating emotions. Kaya nakakapag-desisyon tayo ng labas sa ating tunay na biblical convictions, nagiging impulsive and careless tayo sa ating decisions kapag dumadaan tayo sa matinding pagsubok, at minsan nakakalimutan natin that all things work together for good for those who love God. Nakakalimutan rin natin na yung mga mga tao na intentional na nananakit sa atin sinfully, they meant it for evil, but God meant it for good. Nakakalimutan natin na may pangako ang Diyos sa mga lumalapit sa Kanya. And so napakahalaga ang pag-cultivate ng discernment when it comes to trusting God's promise sa ating buhay. Well, this will only make sense if the Scripture is our final authority. And this will not make sense if ang Scripture ay hindi final authority ng buhay mo. Ito ay basic sa Christian life. Sola Scriptura. Dahil hindi mystical ang pag-look forward natin sa promise ng Diyos, but we can be confident that we can always cling to the revealed will of God, discerning His promise for us. Hindi tayo mga nag-i-imagine, ano ba yung promise ng Diyos sa akin tomorrow? Promise ba niya na yumaman ako? No. We cling to the revealed will of God, and as sola scriptura adherent, sapat yun sa atin. For example, ano ba ang will ng Diyos sa atin every time na may struggle tayo sa sins? The will of God for us is to always confess and repent our sins. He is faithful and just to forgive us sa ating sins. Yun ang kanyang promise. Another example, ano ba ang will ng Diyos every time na challenge tayo sa ating daily bread? Sabi ni Kristo, pray like this. Give us this day our daily bread. And the promise of God is to answer that prayer according to His will. May pangako ba ang Diyos na isasanctify niya tayo sa pamamagitan ng persevering power of the Holy Spirit through His Word? Then from now on, be faithful sa iyong personal devotion
at pag-cultivate ng fruit of the Spirit. May pangako ba ang Diyos sa kaligtasan ng mga makasalanan, including the sinners in our own household? Then let's continue our faithful family worship. May pangako ba ang Diyos that the world will be Christian? Then let's all be faithful sa ating evangelical efforts. Nais ko rin kausapin ang mga kapatid na dumadaan sa anxiety and depression. Ano ba ang pangako ng Diyos sa inyo? Well, Jesus is inviting you to trust in Him. Jesus is inviting you to trust in Him. Mga dumadaan sa anxiety and depression. Sabi sa Matthew 11:28, "Come to me, all of you who are weary and who are carrying heavy burdens." At ano ang kanyang promise and assurance? He will give you rest. Perhaps, pag binabasa natin ito, sobrang abstract na lang no, sa Biblia. But guys, this is the promise of Christ. That when we walk, come to Him, He is faithful to give us rest. Now, what if after casting all of our cares, ay depressed pa rin tayo? Kapatid, ito yung admonish ko sa iyo, don't doubt the promise of Christ that He will give you rest, because He will give you rest. And right now, He is giving you rest. You are in the island of rest, a taste of heaven here on earth. And I always praise God for the Lord's Day, because I can rest in the Lord together with my brothers and sisters in Christ. The Lord's Day and the fellowship we have with one another is God's answer and cure to our weary heart. Sabi ko sa ating kapatid na dumadaan sa matinding pagsubok nitong mga nakaraang araw hanggang ngayon, huwag mong i-forsake ang fellowship ng mga kapatiran. Ito ay gospel cure at sagot ng Diyos sa iyong pusong sugatan. And so we will always trust the Lord by availing all of His ordinary means as members of the covenant of freedom in Christ. Naway nakita natin sa mensahe natin ngayon na ang Diyos na nangako ay tapat na tumutupad ng kanyang pangako. Kaya makakaasa tayo na sa kabila ng iniisip natin na para bang may delay ang promise ng Diyos sa ating prayers. No, ang ating Diyos ay hindi nakakalimot. Tinutupad niya ang kanyang pangako. It may be sa oras na hindi in favor sa atin. Why? Again, because our emotions are hard to tame. But if you trust in the promise of the Lord, His timing is always perfect. Dahil dito sa Kanya lamang tayo umasa. Yes, we exercise trust with one another, mga kapatid, but there will be times na mabibigo natin yung isa't isa. Ako, I am a fallible servant of God, prone to disappointment or prone to disappoint my brothers with my attitude, with what I claim to know and understand, and with what I say and do. My family, I am prone to disappoint them. I am also prone to disappoint you because I am not perfect. But if we ultimately trust the Lord, hindi ka kailanman mabibigo. Therefore, press on, mga kapatid. Sabi ng isang hymno, His way is perfect. Though we may not understand His wise and loving plan, but His way and His will and His promise and His timing is always perfect. Tayo ay manalangin.